Mahigpit ang kapit ni Maya sa bitbit niyang lumang maleta. Tila hawak niya ang buong asa ng kanyang nakaraan at kinabukasan. 2 taon na ang nakalipas mula nang salantahin ang super bagyo ang kanilang maliit na nayon sa Pampanga, inuubos ang kanilang tahanan at kabuhayan. Nasaan na ang dagat, ang simoy ng hangin na may amoy alat? Ang mga bangkang pumapalawot sa umaga. Ngayon, nasa Maynila siya, isang munting isda sa malawak na karagatan ng syudad. Naghahanap ng pwesto, ng pag-asa. Sa edad na 25, taglay ni Maya ang isang puso na kasing ganda ng bulaklak ng gumamela at isang kaisipan na kasing linaw ng tubig sa ilog, matalas sa mga bari na lampas sa nakikita ng mata. Isang araw, dumating ang pagkakataon na inalok sa kanya isang trabaho bilang niyaya na ni sa Hacienda Luna. Sa Pansol, Laguna. Malayo sa dagat, malayo sa ingay ng syudad. Ngunit ang pangako ng bagong simula ay sapat upang itulak siya palayo. Nang marating niya, ang Hacienda Luna, lula ng isang lumang jeep na naghatid sa kanya mula sa sta. Tuwasa, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang karaniwang init ng Laguna. May lamig sa hangin, hindi dahil sa temperatura, kundi sa isang uri ng kapanahunan. Ang Hacienda Luna ay isang nakamamanghang mansyon, isang sementadong panaginip ng kolonyal na Espanya na may halong disenyong Pilipino. Ang matatayog na arko, ang mga inukit na kahoy na rehas, at ang malalapad na hagdanan ay sumigaw ng yaman at kasaysayan. Napapalibutan ito ng walang katapusang taniman ng pinya. Ang mga dahon nito'y matutulis na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit sa likod ng lahat ng karanyaan, mayroong isang bagay na nakababahala. Isang amoy ng lumang kahoy at nakasarang alaala. Sa gabi, lalo na kapag ang manipis na ulap mula sa kalapit na bundok makiling ay bumaba at bumalot sa hasyenda, ang lugar ay nagiging tila isang eksena mula sa isang lumang alamat mahiwaga. Ngunit may bahid ng nakatagong takot. Si Don Enrique Reyes ang may-ari ng Hacienda Luna ay isang makapangyarihang negosyante ng real estate, ngunit sa personal, siya ay isang taong mailap at malamig. Ang kanyang mga mata ay parating nakatingin sa malayo. Tila mas sabala sa mga numero at kontrata kaysa sa buhay sa kanyang tahanan. Madalas siyang wala, naglalakbay sa iba't ibang sulok ng bansa para sa negosyo. Iniiwan ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Isabela Villarreyes sa pangangalaga ni Aling Nena, ang matapat na mayordoma at isang sunod na mga yaya na hindi nagtatagal. Si Bella, ang anak ni Don Enrique, ay isang batang may malalim na misteryo. Siya ay mayroong isang bihirang neurological disorder na nagpapahirap sa kanya na makipag-usap ng malinaw. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang kanyang mga atake sa gabi, matinding kumbulsyon na sinamahan ng nakakapanindig. Palahibong sigaw na umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Tinawag ito ng mga tao sa lugar na mga atake ng dilin. Ang mga atake na ito ay sapat upang takutin ng sinumang yaya. Walang sinuman ang nagtagal ng higit sa 2 linggo. Nang dumating si Maya sa Hacienda Luna, ang mga ibang katulong ay tumingin sa kanya na may halong awa at babala. Sumpa ang sa bahay na yan, bulong ng isa, habang ang isa naman ay sinanyasan siya na mag-ingat. Hindi niya lubos na maintindihan ang mga salitang iyon noon, ngunit may bigat sa kanilang tono na nagpahiwatig ng isang malalim na lihim. Hindi nagtagal, naranasan ni Maya ang usapan ng lahat. Sa unang gabi pa lang niya sa Hacienda Luna, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, biglang sumigaw si Bella. Isang
Sigaw na puno ng matinding takot at sakit, na tila hinati ang katahimikan ng gabi. Nanininig ang buong katawan ni Bella, ang kanyang mga matay dilat na dilat, at ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng walang kontrol. Ang nakakapanindig. Palahibong tunog ay umalingaw sa tahimik na pasilyo. Bawat nota nito ay tila isang balaraw na tumatagos sa puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng nakakatakot na eksena, hindi sumuko si Maya. Hindi siya tumakbo palayo, tulad ng iba. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng higit pa sa pisikal na karamdaman. Mayroong isang tahimik na panawagan para sa tulong sa bawat sigaw ni Bella, isang kaluluwang nababalutan ng takot na hindi may paliwanag ng agham, isang paghihirap na tila galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi ito simpleng sakit, bulong ni Maya sa sarili, habang hinahaplos ang noo ni Bella, nabasa ng pawis. May ibang nagpapahirat sa kanya. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Nagsimula siyang bigyang pansin ang mga kakaibang bagay na tila nababaliwala ng iba. Sa hating gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, madalas niyang naririnig ang maliliit na yapak sa pasilyo, tila isang anino ang naglalakad. Ang mga yapak ay napakagaan, halos hindi marinig, ngunit sapat upang magpukaw ng pagdududa. Mayroon ding kakaibang amoy na laging lumilitaw sa gabi, isang amoy ng halamang gamot, tila sangbong o lagundi, ngunit mas matapang, mas nakalalasing, at hindi niya matukoy ang pinagmulan. Ngunit ang kakaiba ay isang maliit na pinto, gawa sa lumang kahoy, na nakatago sa likod ng isang pinagtagpi. Tagpi na banig sa silid. Tulugan ni Bella. Bawat gabi, bago siya matulog, mainat niya itong isinasara. Ngunit bawat umaga, nilalo, na pagkatapos ng atake ng dilim ni Bella, natutuklasan niya itong bahagyang nakabukas. Tila mayroong hindi nakikitang kamay na nagbubukas nito. Nagsimula siyang makaramdam ng lamig sa kanyang likod tuwing makikita niya ang pinto na nakabukas. Sino ang nagbubukas nito? At bakit? Sinubukan ni Maya na makipag-ugnayan kay Bella. Dahil sa hirap nitong magsalita, kinamit ni Maya ang mga simpleng tanong at, higit sa lahat, ang sining ng pagpipinta. Nagdala siya ng mga krayola at papel at pinasaya niya si Bella sa pamamagitan ng pagguhit ng mga bulaklak, mga ibon, at ang sikat ng araw. Mahal ni Bella ang pagpipinta. Sa simula, ang kanyang mga guhit ay tila walang kahulugan mga tao at tanawin sa paligid ng hasyenda, ngunit may kakaibang pagkamalilin. Ngunit unti, nakita ni Maya ang isang paulit na disenyo. Isang matangkad na figura, walang muka, na may mahaba at itim na buhok na laging aalok ng isang kulay lila na inumin kay Bella. Hindi lang isa o dalawang beses. Paulit ang eksenang ito sa mga guhit ni Bella. Laging mayroong isang madilim na hagdanan na bumaba sa isang mahiwagang silid sa ilalim ng lupa sa bawat pagguhit. Isang beses, habang nakatingin sila sa isa sa mga guhit, tinuro ni Bella ang matangkad na figura at sa gitna ng kanyang panginginig, ibinulong niya ang isang salita na nagpatindig ng balahibo ni Maya. Ma'am. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat ng mga katanungan ni Maya. Ang amoy ng halamang gamot, ang mga yapak, ang pinto, ang inumin, at ngayon, ang salitang ma'am. Ngunit paano? Patay na ang ina ni Bella. Nagsimula si Maya na maghanap ng impormasyon tungkol sa yuwaong ina ni Bella, si Sofia Reyes. Ilapitan niya si Aling Nena,
ang mayordoma na matagal nang naninilbihan sa pamilya Reyes. Mahaba ang buntong. Hininga ni Aling Nena nang banggitin ang pangalan ni Sofia. Ayon sa kanya, si Sofia ay isang napakagandang babae, matalino, isang mahusay na tiyanis, ngunit napakatahimik at may malalim na kalungkutan mula nang ipanganak si Bella. 2 taon na ang nakalipas nang magpakamatay si Sofia, iniiwan si Enrico at Bella sa matinding pighati. May isang lihim na laboratorio, si Maang Sofia sa silong. Sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Doon siya nagtatrabaho ng maraming oras, nagre-research tungkol sa sakit ni Bella. At doon siya natagpo ang patay. Ipinaliwanag ni Aling Nena na si Don Enrico ay hindi na muling bumanggit kay Sofia sa silid na iyon, tila isang paraan upang ilibing ang nakaraan, kasama ang lahat ng sakit na dala nito. Ngunit ang mga salita ni Aling Nena ay nagpatibay lamang sa hinala ni Maya. Ang mga guhit ni Bella, ang inumin, ang mamlahat ay nakaugnay kay Sofia. Isang gabi, habang ang buong hasyenda ay nakabalot sa malalim na katahimikan ng pagtulog, sumunod si Maya sa kanyang likas na pakiramdam. Maingat niyang binuksan ang lihim na pinto sa silid ni Bella. Nagbubukas ito patungo sa isang makitid, madilim, at masang hagdanan. Habang bumababa siya, ang amoy ng halamang gamot ay lalong tumapang, halos nakakasakal. Sa dulo ng hagdanan, isang malamig na silid ang sumalubong sa kanya, puno ng lumang kagamitan sa laboratorio, mga bote ng gamot na walang laman, at mga sulat. Kamay na tala sa Tagalog, tila isang nosyo ng nalimot, na agham, at desperasyon. Isang nakakandadong kahon na gawa sa kahoy sa ibabaw ng mesa, ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa sandaling iyon, abang iniabot niya ang kamay sa kahon, narinig niyang muli ang pamilyar na tunog ang maliliit na yapak. Hindi ito mula sa silid ni Bella sa itaas, kundi mula sa pangunahing pasilyo ng hasyenda. Ang mga yapak ay magaan, halos walang tunog, ngunit malinaw na naririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ni Maya, ila isang tambol na tumutugtog sa kanyang dibdib. Hindi siya iisa. Mayroon pa ring bumibisita sa silid na ito. At ang tanong ay, sino? At bakit? Nagsimula ang mga araw na tila isang pelikula sa isip ni Maya, kung saan siya ang tahimik na manonood, ngunit higit sa lahat, ang tanging nakakaunawa sa pinagmumulan ng takot. Ang bawat gabi ay isang patibong ng aabang, ang bawat anino ay tila isang palatandaan. Ang kanyang mga pandama ay naging matalas. Ang bawat pagaspas ng dahon sa labas, ang bawat pagngingit-ngit ng lumang sahig, ang bawat pagigpit ng lalamunan ni Bella bago sumigaw lahat ay tila bahagi ng isang malaking palaisipan na kailangan niyang buuin. Hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang pagdududa kahit kanino, hindi kay Aling Nena na tila nababalutan na ng matagal na pagtatago, o sa ibang mga katulong na abala sa kanilang sariling takot. Mayroon siyang isang matinding kutob na ang banta ay malapit, napakalapit, at posibleng bahagi ng mismong tahanan na dapat sana ay nagbibigay ng kaparal. Ang susi. Iyon, ang unang hakbang. Alam ni Maya na ang kahon sa silong ay nagtatago ng mga sagot, at ang sagot sa kahon ay nasa isang susi. Sa mga sumunod na araw, maingat niyang sinuri ang bawat sulok ng silid ni Bella, bawat aklat sa lumang estante, bawat kabinet. Nandoon ang mga aklat ng lumang panitikan, mga nobela, at mga tula na tila hindi na binubuklat. Tuon,
Sa pagitan ng mga pahina ng isang lumang kopya ng Florante at Laura, ang epikong tula na nagpakita ng paghihirap, ibig, at pagtataksil. Isang salamin ng kaluluwang Pilipino na tagpuan niya ang isang maliit, pinatag na susi. Tila may sinadya si Sofia na iwanan ito. Sa ganoong lugar, isang huling pagtatangka upang ipahayag ang kanyang sarili, o marahil, isang taguan para sa mga matatalim na lihim ng kanyang kalooban. Pinahira ni Maya ang susi, naramdaman ang lamig ng metal na tila nagtatago ng sariling kwento. Kinaumagahan, habang abala ang lahat sa kanilang gawain, at si Bella ay tahimik na naglalaro sa kanyang silid, bumaba si Maya sa silong. Ang hangin doon ay mabigat, amoy luma, at amoy kemikal na tila nagkukubi sa mga pader. Ang pagbukas ng kahon ay isang sandali ng tensyon. Ang bawat pagpit ng susi ay tila pagbukas ng isang portal sa nakaraan. Nang bumukas ang takip, bumungad sa kanya ang isang lumang journal na nakasulat sa Tagalog, na may takip na may kupas na bulaklak. Sa tabi nito ay isang maliit, walang laman, na bote na may bakas ng kulay, lilang likido. Ito ang inumin na iginuhit ni Bella. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Maingat na binuklat ni Maya ang journal. Ang bawat pahina ay sulat. Kamay ni Sofia, puno ng mga emosyon na tila sumisigaw mula sa mga linya. Pinasa niya ang bawat salita, naramdaman ang pagdurusa at desperasyon ng isang ina na unting lumulubog sa balong ng kawalan ng asa. Maso, mabili na. 2 taon na ang nakalipas. Hindi ko na maintindihan. Bakit? Bakit ang aking munting Bella? Ang doktor ay walang magandang balita. Ang kanyang kondisyon ay bihira, walang lunas, walang asa. Ang aking mundo ay gumuho. Paano ko hahayaan ang aking anak na magdusa? Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti ay unting nilamon ng sakit. Hindi ko ito kakayanin. Hindi ko siya hahayaang magdusa isa. Mayroong isang tinig sa aking isipan, isang solusyon na walang sino man ang nakakakita. Kailangan kong iligtas siya, kahit na kailangan kong labagin ang lahat ng alituntunin ng mundo. Mayo 2 taon na ang nakalipas. Nagsisimula na ako. Ang mga halaman mula sa kagubatan, ang mga pinaghalong kemikal mula sa aking laboratorio. Ang mga ito ay hindi gamot para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Para ilabas siya mula sa pagdurusa. Nakikita ko ang mga epekto. Nagiging tahimik siya, nakikitag. Usap sa mundo na hindi natin nakikita. Sinasabi ng aking puso na ito ang kalooban ng Diyos, na ako ang instrumento niya para iligtas ang aking anak. Hindi ito lason. Ito ay kalayaan. Ililigtas ko siya sa sarili niyang katawan, sa sarili niyang sakit. Hulyo 10, 2 taon na ang nakalipas. Unti siyang nawawala. Ang kanyang mga sigaw sa gabi ay hindi na sigaw ng sakit, kundi mga awit ng paglitad. Nalalapit na ako sa pagkumpleto ng aking misyon. Ang aking munting anghel ay malapit ng lumaya. Ngunit ang sakit ng iisa. Ang bigat ng pagpapasya. Wala akong pinagsisisihan dahil ito ay para sa kanya. Ngunit bakit may bahid ng hinanakit sa aking puso? Isang malalim na hiwa na hindi naghihilom. Ang kasalanan o ang pagmamahal na lumangpas
sa lahat ng hangganan. At ang huling entry, halos hindi na mabasa, puno ng bighati. Ulo labinlima, 2 taon na ang nakalipas. Tapos na ang aking misyon. Malaya na siya. Hindi na siya magdurusa. Sa wakas, kapayapaan. Magkasama tayo sa kabilang buhay. Naramdaman ni Maya ang lamig na bumalot sa kanyang katawan habang binabasa ang mga huling salita. Ang mga atake ng dilim ni Bella, ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga kumbulsyon, hindi ito sakit. Ito ay pagkalason. Ito ay ang bawat hibla ng kanyang munting katawan na lumalaban sa lason na ibinibigay sa kanya ng sarili niyang ina. Ang lila na likido, ang mga hallucinogenic sedatives ay dahang sumisira sa kanyang sistema ng nerbiyos. Ang mga sigaw ay hindi dahil sa sakit kundi sa matinding takot at mangungot. Ang kanyang isip ay nabubulagan ng mga pangarap na bunga ng droga. Hindi ito kalooban ng Diyos, kundi isang trahedya na nabalutan ng maling paniniwala at sakit sa isip. Si Sofia, ang ina, ay hindi nagpapagaling. Siya ay nagpapahirap. Aling Nena. Awag ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng galit at pighati. Natagpuan niya ang matandang mayodoma sa kusina, abala sa paghahanda ng tanghalian. Bakit, iha? May problema ba? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aralala. Inabot ni Maya ang journal kay Aling Nena. Basahin niyo po ito. Ngayon din, habang binabasa ni Aling Nena ang mga pahina, ang kulay sa kanyang mukha ay unting nawawala. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Naku po, Diyos ko, alam niyo po, hindi ba? Tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa matanda. Nakita niyo po si Sofia na gumagawa ng mga kakaibang bagay. Ang amoy ng mga halaman. Ang mga bote. Tumango si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko. Iha. Marami akong nakita. Nakita ko si Maang Sofia na parating abala sa silong. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa ibang mundo. Minsan, nakita ko siyang naghahanda ng inumin para kay Bella, isang kulay. Lila, na likido. Tinanong ko siya kung ano iyon. At sabi niya, gamot, Nena. Gamot, para sa kaluluwa ng aking anak. Para usap siya sa mga anghel. Naniwala ako. Paano ko hindi paniniwalaan ng isang ina na nagmamahal sa kanyang anak? Akala ko'y naghahanap siya ng lunas. Isang kakaibang paraan upang pagalingin si Bella. Sino ako para kwestiyonin ang pagmamahal ng isang ina? Kasalanan ko, Maya. Kasalanan ko na hindi ko siya pinigilan. Ang matandang mayordoma ay umiyak ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay naninginig. Ang kanyang pagtatago ay hindi dahil sa masamang hangarin, kundi sa isang bulag na paniniwala sa pagmamahal ng isang ina. Isang paggalang sa namayapa, at isang takot na makialam sa personal na buhay ng mga amo. Ngunit, ang mas matinding katanungan ay nanatili sa isip ni Maya. Sino ang nagpatuloy ng kalokohang ito pagkatapos ng kamatayan ni Sofia? Ng mga yapak. Ang bahagyang nakabukas na pinto. Ang amoy ng kemikal. Hindi ito maaaring multo. Mayroong isang buhay na tao na nagpapatuloy sa pagpapahirap kay Bella.
naging mas maingat si Maya. Awat gabi, matapos masigurong nakatulog na si Bella, umupo siya sa isang madilim na sulok ng silid, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakatagong pinto. Maraming gabi ang lumipas, puno ng pagkabigo at pagod. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang malapit na siyang manghuli ang anino. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, at ang hasyenda ay tila natutulog sa malalim na katahimikan, narinig ni Maya ang mga pamilyar na yapak. Hindi ito ang mga yapak ng isang katulong, kundi aling nana. Ang mga yapak ay malumanay, maingat, ngunit may tiwala. Tila mayroong taong pamilyar sa bawat liko ng pasilyo, sa bawat pagngingit-ngit ng sahig. Unting gumalaw ang nakatagong pinto. Inihingal si Maya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nakita niya ang isang figura na pumasok sa silid ni Bella. Hindi siya nagkamali. Ito ay si Giselle, ang kapatid ni Enrico, isang retiradong nurse na madalas bumisita sa hasyenda. Si Giselle ay isang babaeng may malumanay na ngiti, matikas sa kanyang mga kilos, at laging nagdadala ng mga tsokolate para kay Bella. Ngunit sa oras na yon, ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Nakita ni Maya na may hawak siyang maliit na tasa at isang maliit na bote na may kulay. Lilang likido. Naglakad si Giselle patungo kay Bella, na tahimik na nakahiga, ngunit ang kanyang paghinga ay mabigat at may halong pag-aalala. Inabot ni Giselle ang kamay kay Bella, tila hinahaplos ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinang. Pagkatapos, dahan siyang lumakad patungo sa nakatagong pinto at bumaba sa silong. Sumunod si Maya. Ang bawat hakbang ay maingat. Nang makarating siya sa silong, nakita niya si Giselle na naghahanda ang isang maliit na dosis ng lila na likido sa isa sa mga lumang beakers. Giselle. Ang boses ni Maya ay matalin, puno ng galit at pagkabila. Nagulat si Giselle. Ang bote ay halos manghulog mula sa kanyang kamay. Maya, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat narito. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ang takot, ngunit mabilis itong napalitan ng galit at pagtatanggol. Ako ang dapat magtanong sa inyo, Giselle. Anong ginagawa ninyo? Anong inihahanda ninyo para kay Bella? Tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa bote ng lila na likido. Ito ay bitamina, Maya. Isang uri ng pamparelax. Alam mo naman si Bella, nahihirapan siyang matulog. Ito ay reseta ni Sofia. Isang kakaibang halo ng mga halamang gamot na nakakatulong sa kanya. Giselle tried to compose herself, her voice shaking slightly, but attempting to sound confident. Hindi mo naiintindihan, bata. Ang mga sakit ni Bella ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Ginagawa ko lang ang makakabuti pa sa kanya. Reseta ni Sofia. Maya give a bitter lush. O ang kalooban ni Sofia na sidain ang sarili niyang anak. Alam niyo po ba kung ano ang ibinibigay ninyo kay Bella? Pasahin niyo po ito. Inabot ni Maya ang journal ni Sofia sa kanyang tiya. Habang binabasa ni Giselle ang mga pahina, ang kanyang mukha ay nagpakita ng iba't ibang emosyon. Pagkabigla, pagtanggi, at sa uli, isang malalim na paghihinayang. Hindi ito totoo.
Mahal ni Sofia si Bella. Inagawa niya lang ang makakabuti para sa kanya. Ang pagkaason ba ay pagmamahal, Giselle? Ang pagpapahirap ba ay pagmamahal? Ang mga guhit ni Bella, ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga kumbulsyon, lahat ito ay sintomas ng pagkalason. Patuloy ninyo ang ginagawa ni Sofia. Bakit? Bakit patuloy ninyong sinisira ang buhay ng isang inosenting bata? Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang emosyon. Udi. Unting bumagsak si Giselle. Ang lila na likido ay nalaglag sa sahig, kumalat sa malamig na semento. Dahil mahal ko si Bella. Maya. Mahal na mahal ko ang aking pamangkin. Nakita ko ang pagdurusa ni Sofia. Ang kanyang kawalan ng pag-asa. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako na ang kanyang mga pamamaraan ay paraan upang iligtas si Bella mula sa isang buhay na puno ng sakit. Sino ako para tanungin ang kanyang desisyon? Akala ko'y ipinagpapatuloy ko lang ang kanyang misyon, ang kanyang hawa, ang kanyang awa, ang kanyang kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit mayroon pa ring bahid ng maling paniniwala. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng isang buhay na puno ng pagdurusa. Gusto kong iligtas si Bella, tulad ng ginawa ni Sofia. Gusto kong bigyan siya ng kapayapaan, kahit na sa ganitong paraan. Ang kanyang tinig ay nagpakita ng isang mapanganib na uri ng pagmamahal, isang pagmamahal na nabaluktot ng maling unawa ng sakit sa isip at ng bulal na pananampalataya sa isang trahedya. Ito ay awa, ngunit isang awa na nagdulot ng mas matinding pinsala. Ito ay hindi awa, Giselle. Ito ay krimen. Ito ay pagtatangka sa buhay. Sabi ni Maya, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi niya kailanman inakalang tagay niya. Dinala ni Maya ang lahat ng ebidensya, ang journal ni Sofia, ang mga guhit ni Bella, at ang nalaglag na buhok ng lila na likido kay Enrico. Nakaupo si Enrico sa kanyang opisina, abala sa mga papeles, ang kanyang mukha ay tila nakaukit sa yelo. Lon Enrico, kailangan niyo po itong makita, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding bigat. Unang tiningnan ni Enrico ang mga guhit ni Bella. Nakita niya ang paulit-ulit na figura, ang lila na inumin, ang madilim na hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang ibig sabihin nito? Maya, may nagpapahirap ba kay Bella? Sino? Bakit hindi mo agad sinabi? Ang kanyang boses ay malanig, puno ng pagdududa. Tila inihisip niya na may kinalaman si Maya sa mga pangyayari. Hindi ko ito maaaring ipaliwanag ng salita, Don Enrico. Asahin niyo po ito. Ibinigay ni Maya ang journal ni Sophie. Habang binabasa ni Enrico ang journal, ang kanyang mukha ay ganti. Unting nagbago. Ang lamig ay napalitan ng pagkabigla, pagtanggi. At sa huli, isang matinding galit na bumubulwak mula sa kanyang kalooban. Pumagsak ang mga papeles mula sa kanyang kamay. Hindi ito totoo. Ang aking Sofia, hindi niya kayang gawin ito. At si Giselle, ang aking kapatid. Hindi. Nandoon po siya sa silong, Don Enrico. Patuloy po niyang ginagawa ang ginagawa ni Sofia. Para sa awa kay Bella. Dahil sa pagmamahal nila kay Bella. Ikinuwento ni Maya ang lahat, ang bawat detalye, ang pagtatapat ni Giselle, ang twisted logic na bumaluktot sa katotohanan. Lumakad si Enrico patungo sa silong, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat
Tila bawat hakbang ay nagdadala ng bigat ng mundo. Nakita niya si Giselle na nakaupo sa malamig na semento. Umiiyak, ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ngunit may bakas pa rin ng pagmamatuwid sa kanyang ginawa. Giselle! Totoo ba ito? Ang lahat ng ito, totoo ba? Ang boses ni Enrico ay tila kulob, nagpapayanig sa buong hasyenda. Tumingin si Giselle sa kanyang kapatid, ang kanyang mga mata ay nalalamig. Oh, Enrico Puto, ngunit ginagawa ko lang ang tama. Inagawa ko lang ang gusto ni Sofia. Gusto kong iligtas si Bella, tulad ng gusto niyang iligtas si Bella. Ang mundong ito ay puno ng sakit, at si Bella ay masyadong inosente para maranasan ito. Hindi mo naiintindihan. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Enrico. Ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, ay nagpakamatay matapos sadyang lasunin ang sarili nilang anak. Ang kanyang kapatid, ang kanyang sariling dugo, ay nagpatuloy ang kalokohang iyon. Naniniwala sa isang baluktot na ideya ng pagmamahal at pagliligtas. Ang lahat ng kanyang pagtatago sa trabaho, ang kanyang iwas sa nakaraan, ang kanyang pagiging abala lahat ay nagresulta sa paghihirap ng kanyang anak sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang pagiging abala, ay bumalik sa kanya sa isang masakit na paraan. Ang pagsisisi ay sumakop sa kanyang puso, sinamahan ng isang matinding galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang mga luha ay bumagsak, hindi lamang para kay Bella, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagkakamali. Ang mga pader ng hasyenda Luna ay tila nyanig ng kanilang iyak. Walang pagpipilian si Enrico. Hindi niya maaaring hayaan ang pagmamahal na maging sanhi ng pagkalason. Hindi niya maaaring hayaan tang-awa na maging isang krimen. Tinawag niya ang pulis. Ang aresto kay Giselle ay isang nakapanlulumong eksena. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa Hacienda Luna, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na kalungkutan at pagkabigo. Hindi niya naiintindihan, bulong niya, tila sa kanyang sarili. Pinipilit po lang siyang iligtas. Kumalat ang balita sa maliit na komunidad ng Pansol. Ang mga chismis, ang mga pagbulong, ang mga tingin ng awa at paghuhusga. Ang Hacienda Luna, na dati simbolo ng yaman at prestihiyo, ay naging simbolo ng trahedya ng isang pamilyang binalot ng sakit at pagtataksil. Isang malalim na sugat ang naiwan sa pamilya Reyes, isang sugat na hindi basta basta maghihilom. Ngunit sa gitna ng lahat ng bighati, mayroong isang maliit na sinag ng asa. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. At para kay Bella, ang paghahanap ng lunas ay nagsisimula pa lang. Ang Hacienda Luna, na minsay binalot ng madiin na lihin at malalangharing amoy ng nakalipas ay dahang bumangon mula sa sarili nitong mangumot. Matapos, ang nakakagulat na pagbubunyag ng katotohanan at ang aresto kay Giselle, tila may isang mabigat na tabing na itinaas mula sa mansyon. Ngunit ang pagtanggal ng tabing na yon ay hindi nagdulot ng agarang liwanag. Sa halip, inilantad nito ang mga sariwang sugat at malalim na pilat na kailangang hilumin. Si Enrico Reyes, ang matigas na negosyante, ay gumuho sa isang paraan na hindi niya inakala. Ang kanyang sariling mundo na binuo sa matibay na pundasyon ng pera, kapangyarihan at pagtanggi sa nakaraan ay nagkawatak. Watak. Ngunit mula sa pagguho na yon,
mayroong isang bagay na lumitaw, isang bagong Enrico. Ang dating abala at malamig na ama ay nagbigay daan sa isang lalaking puno ng pagsisisi at isang matinding pagnanais na bumawi. Ibinasuran niya ang halos lahat ng kanyang mga obligasyon sa negosyo, ibinigay ang kanyang oras at atensyon sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kontrata o deal, ang kanyang anak na babae, si Bella. Sa mga unang araw, awkward si Enrico. Hindi niya alam kung paano makipag ugnayan kay Bella. Ang kanilang relasyon ay dati ng puno ng distansya, isang ama na abala at isang anak na tila nasa sarili niyang mundo. Ngunit ngayon, wala na siyang takasan. Pinanood niya si Maya na kasing gaan ng isang paru-paro na naglalaro kay Bella, gumagamit ng mga simpleng laro, kanta, at sining upang kumonekta. Pinilit niyang gayahin si Maya. Sa halip na magtanong ng mga oo o hindi na sagot, sinubukan niyang magtanong tungkol sa nararamdaman ni Bella sa kanyang mga guhit. Sa una, ang kanyang boses ay tila manipis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig tuwing hahawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ngunit hindi sumuko si Maya. Siya ang kanilang tulay, ang tagasalin ng mga damdamin na hindi pa natututong ipahayag ni Enrico. Bon Enrico, simula ni Maya isang hapon, habang naglalaro si Bella sa kanyang silid. Hindi lang gamo ang kailangan ni Bella. Kailangan niyang pagmamahal na nakikita, nararamdaman. Ang bawat haplos, bawat salita, ay parang gamot pa sa kaluluwa niya. Tumangmo si Enrico. Ang kanyang mga mata ay nanlumo. Alam ko, Maya. Ngunit, paano? Hindi ko alam kung paano gawin iyon. Naging abala ko sa ibang bagay. At ngayon, ang kanyang tinig ay namamaos. Simulan niyo po sa mga simpleng salita. Mahal kita, anak. Walang masama sa pagpapakita ng pagmamahal. Ito ang magpapagaling sa kanya, sagot ni Maya. Ang kanyang tinig ay malumanayin, ngunit puno ng pagdanyak. Inaumagahan, habang aalmusal sila, at si Bella ay tahimik na kumakain ng kanyang pandesal, lumapit si Enrico. Yumuko siya. Tinitigan si Bella sa mga mata. Mahal kita, anak. Bulong niya. Ang mga salita ay tila bago sa kanyang dila, ngunit may bigat ng katotohanan sa bawat pantit. Nagulat si Bella. Tiningnan ng kanyang ama, at sa unang pagkakataon, mayroon siyang nakita sa mga mata ni Enrico na hindi niya kailanman nakita bago, ang pagmamahal na walang pasubali. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Bella, isang ngiti na tila isang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Ang ngiting iyon ay tumago sa puso ni Enrico, nagpapawi sa bahagi ng kanyang pagsisisi. Ang paggaling ni Bella ay isang mahaba at matinding paglalakbay. Una, ang proseso ng detox. Ang lason na matagal nang kumapit sa kanyang sistema ay kailangang tanggalin ng dahan. Ang mga sintomas ng withdrawal ay kakila, kilabot lagnat, panginginig, at lalo pang matinding bangungot na nagpapabalik sa kanya sa madilim na silong. Sa mga gabing iyon, si Maya ang katuwang ni Bella, ang kanyang bisig, ang kalungan, ang kanyang mga awit na kundi man ang pampakalma. Kasunod nito, ang physical therapy. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghina, ang kanyang koordinasyon ay nangailangan ng muling pagtutuo. Isang therapy assistant, ang regular, na bumibisita sa Hacienda Luna, nagtuturo kay Bella ng mga simpleng ehersisyo. Sa bawat maliit na ulad, isang hakbang
isang pagtaas ng braso, ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang pinakamahirap ay ang psychological therapy. Ang trauma ay mas malalim kaysa sa pisikal na sakit. Ang mga bangungot ay nagpatuloy at si Bella ay madalas na gumuhit ng mga nakakapanindig. Palahibong larawan ang matangkad na figura. Ang lila na inumin ang takot sa kanyang mga mata. Sa tuwing mangyayari ito, hahawakan ni Maya ang kanyang kamay. Hindi na mangyayari iyon, anak. Nandito si Nanay, Maya. Nandito si Tatay Enrico. Ligtas ka na. Ang kanyang mga salita ay tila isang anting. Anting, isang pangako na dahan. Dahang nagpapagaling sa kaluluwa ni Bella. Napagdesisyonan ni Enrico na kailangan nilang tuluyan ng burahi ang anino ng nakaraan. Ang lihi na silid sa ilalim ng lupa, ang lugar ng panginilabot at pagtataksil ay hindi dapat manatili sa ganoong anyo. Sa tulong ni Naya, pinagplanuhan nila ang pagbabago ng silid. Hindi na ito magiging isang laboratorio, kundi isang lugar ng paglago at kagalakan para kay Bella. Ibinasura ang lahat ng lumang kagamitan sa laboratorio. Pininturahan ang mga dingding ng maliliwanag na kulay dilaw, asul, at berde. Naglagay sila ng makukulay na banig, mga laruan, at mga libro ng mga kwentong pambata. Ang isang sulok ay ginawang mini studio ng sining na may mga kayola, pintura, at malalaking papel. Ang ibang sulok naman ay ginawang play area na may mga building blocks at mga sauce toys. Ang pinto na dating nakatago sa likod ng banig ay tinanggal at pinalitan ng isang makulay na kurtina na puno ng mga kapesyaw na gumagawa ng malambing na tunog sa bawat ihip ng hangin. Minsan, bumaba si Enrico sa silid. Pinapanood si Bella na naglalaro at ang kanyang puso ay nababalutan ng kapayapaan na hindi niya inakala. Ang silid ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang pagtatayo ng bagong kinabukasan mula sa mga guho ng nakaraan, upang bigyan ng tunay na kahulugan ang tradya at upang guhitain si Sofia, ang ina na naligaw sa dilim ng sarili niyang sakit sa isip. Itinatag ni Enrico ang Sofia Reyes Foundation. Pangkaisipang kalusugan para sa mga ina. Ito ay naging kanyang personal na misyon. Kinubol niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan at oras upang siguhin na walang ibang ina ang dadaan sa parehong landas ng desperasyon at maling pag-iisip. Ang pundasyon ay nagbibigay ng libreng konsultasyon sa mga psychologist, suporta sa mga ina na may postpartum depression at mga seminar tungkol sa mental health awareness. Sa bawat inang natulungan, sa bawat pamilyang nabigyan ng pag-asa, naramdaman ni Enrico ang unting paghilom ng kanyang sariling sugat at ang asa na ang biyayang ito ay magliligtas sa iba mula sa kapahamakan na sinapit ng kanyang sariling pamilya. Ang pundasyon ay nagpopondod din ng pananaliksik sa mga bihirang sakit sa nerbiyos ng mga bata tulad ng Sabela upang magkaroon ng mas maraming pag-asa pa sa hinaharap. Si Maya, na dating isang simpleng yaya, ay naging isang mahalagang bahagi ng pamilya Reyes. Para kay Bella, siya ay si Nanay Maya, ang pangalawang ina na nagbigay ng pagmamahal, unawa, at kaligtasan. Ang tawag na Nanay Maya ay mas matamis kaysa sa anumang sweldo. Mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon. Ang pagmamahal ni Maya ay hindi umasa ng kapalit. Ito ay tulad ng isang ilog na patuloy na umaagos, nagbibigay tuhay
at pag-asa. Sa kanyang pagmamahal at walang katapusang pasensya, nakamit ni Bella ang mga manghang unlad. Usap siya ng mas mahusay, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpipinta, kundi sa pamamagitan din ng mga simpleng salita. Ang kanyang mga ngiti ay mas madalas na lumitaw, at ang mga nakakapanindig. Palahibong kumbulsyon sa gabi ay ganap nang nawala. Ang Hacienda Luna ay hindi na ang tahimik at malungkot na tahanan. Ito ay puno ng tawanan ni Bella, ng mga awit ni Maya, at ng bagong pag-asa ni Enrico. Ngulit ang mga pilat sa kaluluwa ay hindi madaling mawala. Mayroong isang malalim na subat na hindi nakikita, isang trauma na nananatili, naghihintay lamang ng tamang sandali upang magpakita. Tumating ang sandaling iyon, sa isang araw na walang inaasahan, sa isang karaniwang pagbabakuna. Isang umaga, dinala ni Enrico at Maya si Bella sa isang klinika sa Rosa, Laguna, para sa kanyang regular na throat shot. Ang klinika ay malinis, maliwanag, at puno ng mga bata na naglalaro at umiiyak. Ang amoy ng alkohol at gamot ay lumaganap sa hangin. Sa una, tahimik si Bella, nakaupo sa kandungan ni Maya, nakatingin sa paligid. Ngunit nang tawagin ang kanyang pangalan at pumasok sila sa loob ng silid ng nurse, nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon. Ang puting uniform ng nurse, ang lamig ng stethoscope, at ang paningin ng isang maliit na karayom na inihahanda lahat ay bumalik sa kanya tulad ng isang bangungot na nagbalik sa buhay. Ang mga mata ni Bella ay nanlaki, puno ng matinding takot. Nagsimula siyang huminga ng mabilis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi! Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang matalin na hiyaw na dumurog sa katahimikan ng silid. Nagpunyagi siya. Sinubukang makawala sa pagkakayakap ni Maya. Umiiyak ng malakas. Ang nakaraang alaala ng pagiging pinilit na uminom ng lila na likido. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sariling katawan ay bumalik sa kanya ang buong lakas. Si Enrico na nakatayo lamang sa tabi ay nagulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang takot na matagal na niyang inilibing. Ang takot na muling may manakit sa kanyang anak ay dumalik. Hindi ko nahahayaang may manakit sa anak ko. Kailangan siyang protektahan. Sigaw niya, hinawakan si Bella. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at labis na pag-aalala. Umuwi na tayo, anak. Umuwi na tayo sa hacienda. Ligtas ka doon. Hindi na tayo babalik dito. Tinangka ni Enrico na hilahin si Bella palabas ng klinika. Ang kanyang isip ay nabubulala ng primal instinct na protektahan. Para sa kanya, ang tanging paraan upang protektahan si Bella ay ang ilayo siya sa anumang bagay na maaaring magdulot ng sakit o alaala ng trauma. Nais niyang ikulong si Bella sa Hacienda Luna, ang tanging lugar na ngayon ay itinuturing niyang ligtas. Ngunit si Maya, sa kabila ng pagkabigla, ay nakakita ng mas malalim. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal ni Enrico, ngunit alam niyang ang pagmamahal na iyon ay maaaring maging isang kulungan kung labis. Ang labis na pagprotekta ay hindi paglaya. Ito ay isa pang uri ng pagkakabilanggo. Hindi, Enrico, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit natatag. Kailangan nating ipaalam kay Bella na ligtas siya, kahit na may mga balay na nakakatakot sa mundo. Kung ikukulong natin siya, ikinukulong natin ang kaluluwa niya. Enrico, kailangan niyang matutong mabuhay sa mundong ito, hindi magtago.
Nagkatinginan sila ni Enrico. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagtutol. Hindi mo naiintindihan. Maya. Nakita mo ang nangyari. Hindi ko nakakayanin kung may mangyari pang masama sa kanya. Naiintindihan ko, Enrico. Ngunit ang pagtatago ay hindi solusyon. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga takot sa tulong ng mga profesional. Hindi natin siya maaring itago sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Paano siya matututo kung laging may gumagawa para sa kanya? Ang tinig ni Maya ay hindi gumagaling, ngunit ang kanyang paninindigan ay matibay. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay bumigat, tila isang invisible na pader ang naghihiwalay sa kanila. Pareho silang kumikilos para sa kapakanan ni Bella, ngunit sa magkaibang paraan. Si Enrico ay naghahanap ng kaligtasan sa pagkakakulong, habang si Maya ay naniniwala sa kaligtasan sa kalayaan. Sa pagharap sa mga tako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, si Bella, nang ngayon medyo kalmado ngunit patuloy pa ring humihikbi, ay humiling ng kanyang mga krayola at papel. Umupo siya sa isang sulok ng silid at nagsimulang gumuhit. Matagal siyang tahimik, ang kanyang maliit na kamay ay abala sa paggalaw sa papel. Nang matapos siya, inabot niya ang guhit kay Enrico. Ito ay isang simpleng larawan, ngunit puno ng malalim na kahulugan. Iginihit ni Bella ang kanyang sarili isang maliit na figura ng isang bata, nakakulong sa loob ng isang malaking, transparent na boble. Katingin siya sa labas, kung saan mayroong mga bulaklak, mga ibon, at ang araw na sumisikat. Ngunit hindi niya mahawakan ang mga ito. Ang bubble ay tila isang invisible na pader, isang kulungan na gawa sa hangin na naghihiwalay sa kanya mula sa mundo. Ang mga mata ng iginuhit na Bella ay puno ng kalungkutan at pananabit. Tinitigan ni Enrico ang guhit at sa sandaling iyon, isang bahagi ng kanyang puso ang nagising. Hindi ito pisikal na sakit ang kinatatakutan ni Bella. Pito ay ang takot na makulong, ang takot na mawala ng sariling boses, ang takot na hindi makahawak sa mundo. Ang kanyang pagmamahal na nakakulong, ang kanyang pagprotekta na nagpapahirap. Nakita niya ang kanyang sarili sa larawan, ang kanyang sariling takot na ginagawang kulungan para sa kanyang anak. Ang bubble ay hindi lamang ang bubble ni Bella. Ito ay ang bubble na ginawa niya para rito. Ang unawa ay hindi pagganap, ngunit ang isang maliit na butil ng aalinlangan sa kanyang sariling pamamaraan ay nagsimula nang lumago sa kanyang isipan. Ang guhit ni Bella, isang munting figura na nakakulong sa isang transparent na bula na nakatitig sa labas, kung saan naglalaro ang buhay, ngunit hindi niya mahawakan ay hindi lamang isang simpleng drawing. Ito ay isang balaraw na tumago sa pinakaloob ng puso ni Enrico, nagpapunit sa paglar ng pagtanggi at pagiging abala na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon, habang hawak niya ang papel na tila isang basan na salamin ng kaluluwa ng kanyang anak, gumuho ang kanyang depensa. Nakita niya ang kanyang sarili sa larawan, hindi bilang isang ama na nagpoprotekta, kundi bilang isang bantay ng isang kulungan na walang pisika na rehas. Isang kulungan na gawa sa sarili niyang takot at labis na pagmamahal. Naunawaan ni Enrico. Hindi ang pisikal na sakit ang pinakakinatatakutan ni Bella. Higit pa roon ang takot na makontrol, ang takot na makulong sa isang mundong hindi niya maabot, ang takot na mawala ng sariling boses, ang karanasang paulit. Ulit na ipinilit sa kanya ang isang bagay na ayaw niya.
ang pagkalaso ng sarili niyang ina at tiyahin. Ang pangyayari sa klinika, ang sigaw ni Bella sa nakita niyang karayom, ay hindi lamang atake ng trauma. Ito ay pagtatangkang lumabas sa sarili niyang bula. Ang kanyang pagtatangkang protektahan si Bella mula sa anumang sakit sa labas, ang kanyang pagnanait na itago siya sa Hacienda Luna, ay lalo lamang nagpalalim sa kulungan na iyon. Ang kanyang pagmamahal, sa harip na maging pakpak, ay naging tanikala. Hindi na nagtalo si Enrique kay Maya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagtutol at kawalan ng asa, ay ngayon puno ng unawa at isang bagong uri ng determinasyon. Tama ka, Maya. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kung ikukulong natin siya, hindi natin siya maliligtas. Ikinukulong natin ang kanyang kaluluwa. Ang pagtanggap na ito ay isang mabigat na pasanin, ngunit kasabay nito ay dumating ang isang pakiramdam ng kalayaan. Ang kalayaan na hanapin ang tunay na lunas. Sa loob ng ilang araw, sa pamamagitan ng rekomendasyon ni Aling Nena na may mga koneksyon sa lumang pamilya ng mga Reyes, natagpuan nila si Dr. Castro, isang kinikilalang child psychologist na may malawak na karanasan sa trauma ng mga bata. Isang babaeng may malumanay na ngiti, matalas ng mata, at isang aura ng kalmado na nagbigay ng ginhawa. Ang kanyang klinika ay hindi tulad ng isang ospital. Ito ay parang isang malaking playroom, puno ng makukulay na laruan, libro, at mga lugar kung saan maaaring maging malaya ang mga bata. Ang mga unang sesyon ay mahirap para kay Bella. Siya ay tahimik, nananatiling malapit kay Maya, at ang kanyang mga mata ay parating nakatingin sa kung saan. Ngunit si Dr. Castro ay may walang katapusang pasensya. Hindi niya pinilit si Bella na magsalita. Sa halip ay ginamit niya ang sining, musika, at paglalaro bilang tulay. Pinigyan niya si Bella ng mga krayola at papel. Hinayaan siyang iguhit ang anumang nasa isip niya. Minsan, iginuhit pa rin ni Bella ang lila na inumin at ang malaking figura, ngunit ngayon, mayroong unting pagbabago. Sa ilan sa mga guhit, ang figura ay nagiging mas maliit at minsan, iginuguhit ni Bella ang kanyang sarili na tumatakbo palayo, isang maliit na ngiti sa kanyang muka. Ang presensya ni Maya ay naging mahalaga. Sa bawat sesyon, umupo siya sa tabi ni Bella, hinahawakan ng kanyang kamay, kinakantahan siya ng mga lumang kundi man mga awit ng ibig, asa, at kalungkutan na nagmumula sa lalim ng kaluluwang Pilipino. Ang bayan ko, Sarong Banggi, o ang dahil sa isang bulaklak, ang mga melodya ay tila nagpapagaling, nagbibigay ng kapayapaan sa gulong. Gulo niyang isip. Ang mga awit na ito ay hindi lamang nagpapakalma kay Bella, kundi nagpapalakas din sa kanyang ugnayan sa kanyang nanay Maya. Nagtatatag ng isang ligtas na espasyo kung saan maaaring unting lumabas ang mga takot. Si Enrique, sa bawat sesyon ay umupo sa labas ng silid, nakikinig sa bawat tunog, bawat salita, at bawat paghinga. Naramdaman niya ang sakit ng kanyang anak, ang kanyang sariling pagsisisi, at ang unding asa. Hindi na siya aalangan na ipakita ang kanyang pagmamahal. Tuwing matatapos ang sesyon, hahawakan niya ang kamay ni Bella. Hahalikan ang kanyang noo at sasabihin, mahal na mahal ka ni tatay, anak. Kasama mo kami lagi. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, hindi na ang malamig na tinig ng isang abalang negosyante. Mataming linggo, naging buwan, ang lumitas. Ang progreso
ay mabagal, ngunit kapansin. Ansin. Nagsimulang usap si Bella sa mga laruan, gumamit ng mga simpleng salita. Ang kanyang mga mata ay hindi na parating nakatingin sa malayo. Nagsimula siyang tumingin sa mga mata ng mga tao, lalo na kay Maya at Enrico. Naglaro siya ng mas masaya, at ang kanyang pagtawa ay nagsimulang marinig sa hasyendaluna, tulad ng tunog ng mga kapis na kumakawag sa hangin. Isang hapon, sa isa sa kanilang mga sesyon, humingi si Dr. Castro ng isang bagay na mas malalim. Bella, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pinakakinatatakutan mo? Anong ang pumupunta sa iyong mga bangungot? Natahimik si Bella. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pamilyar na takot. Tumingin siya kay Maya na agad na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mo yan, anak. Bulong ni Maya. Kinakantahan siya ng isang linya mula sa isang kundiman. Malakas ka. Kumuha si Bella ng isang malalim na paghinga at sa wakas, sa isang sandali, na tila uminto ang mundo, hinarap niya ang kanyang takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalanig at ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit mas malinaw kaysa kailanman, binigkas niya ang mga salita. Isa sa Tagalog. Ako. Sa tinidor. Isang maliit na hikbi ang lumabas sa kanya. At sa inuman. Ang kanyang boses ay nagiging mas malakas, mas may determinasyon. Hindi ko gusto. Isang pagkabigla ang bumalot sa silid. Ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang sinabi ang dahilan ng kanyang takot, ang instrumento na ginamit upang ipilit sa kanya ang lason, ang lila na inumin na sumira sa kanyang katawan at isip. Ngunit hindi pa siya tapos. Kumapit si Bella sa kamay ni Maya. Tiningnan ang kanyang ama, na ngayon ay nakatayo sa may pinto, at sa isang huling malalim na paghinga, itinaas niya ang kanyang munting boses. Gusto ko maglaro sa labas. Ang mga salita ay tila isang balaraw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pumatay, kundi nagbigay ng buhay. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang pagpapahayag ng takot, kundi isang matinding pagtanggi sa nakaraan at isang malakas na hiling para sa kalayaan, para sa isang buhay na normal, para sa paglalaro sa ilalim ng araw, hindi nakakulong sa loob ng isang bola. Sa wakas, nakuha ni Bella ang kanyang boses. Sa wakas, nakontrol niya ang kanyang sariling katawan at isip. Naramdaman ni Enrico at Maya ang isang pagbaba na mabigat na bato sa kanilang dibdib. Ang kanilang mga mata ay napuno ng luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng labis na kagalakan at pagmamalaki. Ang sandaling iyon ay isang palatandaan, isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang digmaan at ang simula ng isang bagong paglalakbay tungo sa ganap na paggaling. Ito ay isang milyahe, isang kasaysayan pa sa pamilya Reyes. Ilang taon na ang lumitas. Ang tawa ng mga bata ay umaalingaw sa hardin ng Hacienda Luna na ngayon ay puno ng sikat ng araw at makukulay na bawgain nilala. Ngayon, ang ikasampung kaarawan ni Isabela, Bella Reyes. Siya na may makintab na itim na buhok na nakatali at kumikinang ng mga mata ay nakaupo sa tabi ni Enrico. Ang kanyang ama, kasama ang isang bilog ng mga kaibigan na umaawit ng happy birthday. Si Maya Sandos, na may malumanay na ngiti at mainit na mga mata, ay nakatayo sa di kalayuan, pinapanood ang lahat ng may tahimik na kaligayahan. Ang hangin ay puno ng amoy ng lekon
at pansit, ang mga lasa ng isang tradisyonal na piging ng Pilipino. Ang dating malungkot at madilim na hasyenda ay naging isang tahanan na puno ng liwanag, buhay at pag-asa. Nang akmang hihilingin na ni Enrico ang pagputol ng cake, isang lobo ang biglang pumutok ng may malakas na bong. Ang buong hardin ay natahimik. Napatalon si Bella, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang pamilyar na gulat mula sa maraming taon na ang nakalipas ang sumilay. Nagsimula siyang manginig, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Enrico. Agad na tumugon si Enrico. Hindi sa, anak ko. Halika, pumasok tayo. Hindi sa, anak ko. Halika, pumasok tayo. Halos buhatin niya si Bella. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Nais niyang ilayo siya sa karamihan, sa isang ligtas, tahimik na lugar na pamilyar. Hindi, Enrico. Ang boses ni Maya ay narinig. Malumanay ngunit natatag. Lumapit siya, dahan. Daang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Bella. Ang kanyang mga mata ay tumama sa nalilitong tingin ni Enrico. Kailangan niyang manatili dito. Kailangan niyang malaman na ligtas siya, kahit may iniyay. Tiningnan ni Enrico si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtutol. Sa isang banda ay ang kanyang likas na ugali na protektahan at itago si Bella mula sa anumang pinsala. Sa kabilang banda ay ang kanyang ganap na pagtitiwala sa intuition ni Maya. Naalala niya ang kanilang mahabang pagtatalo tungkol sa kung paano protektahan si Bella at ang larawan ni Bella na nakakulong sa bunggang na bumabalik. Balik sa kanyang isip. Ang kanyang mga salita ay tila isang babala, isang paalala na ang labis na pagprotekta ay maaaring maging isang kulungan. Yumuko si Maya, bumulong sa tainga ni Bella sa Tagalog. Kaya mo yan, anak. Si Maya nandito. Malakas ka. Pantakilam pangge. Maya. Ni. Kon ng lam. Huminga ng malalim si Bella, dahan. Dahang tumango. Nanginginig pa rin siya, ngunit hindi na ang matinding takot tulad ng dati. Ang palakpakan ng kanyang mga kaibigan ay dahan. Dahang bumalik. At ang diwa ng pagdiriwang ay nagpatuloy. Tiningnan ni Enrico ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Isang bahagyang ngiti na may halong kaunting pait ngunit puno rin ng pag-asa ang sumilay sa kanyang labi. Ang laban para sa kontrol ng kinabukasan ni Bella ay natapos na. Ngunit ang paglalakbay ng paggaling ay patuloy pa rin. Bawat araw ay isang bagong hamon. Ang kaganapan sa klinika, ang pagguhit ni Bella, at ang kanyang mga salita sa sesyon ay nagturo kay Enrico ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagkakakulong, kundi ng pagbibigay ng kalayaan upang lumago, upang harapin ang mundo, at upang maging sari. Sa loob ng mga taon, patuloy na lumago si Bella. Pagamat mayroon pa ring mga pilat ang kanyang kaluluwa, ang mga alaala ng takot, ng lila na inumin, ng kawalan, ng kontrol, natuto siyang harapin ng mga ito. Hindi na niya ito itinago. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sining upang ipahayag ang kanyang mga nararamdaman. Ang kanyang mga guhit ay hindi na puno ng dilin, kundi ng liwanag, ng asa ng mga kulay na sumasalamin sa kanyang pagiging buhay. Nagkaroon siya ng mas maraming kumpiyansa, lumahok sa mga aktibidad, sa paaralan, at nakipagkaibigan. Minsan, sa isang programa sa paaralan, binigyan siya ng pagkakataon na magbasa ng isang simpleng kwento sa Tagalog sa harap ng kanyang mga kaklase. Bagamat may kaunting panginginig,
Binasa niya ang bawat salita ng may pagkakaintindi. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, isang patunay ng kanyang paggaling at pagtuklas ng kanyang sariling boses. Hindi na siya ang batang nakakulong sa isang bula. Siya ay isang batang lumalabas handang harapin ang mundo. Ang Hacienda Luna, na dating isang bahay ng lihim at malalanghaling amoy, ay naging isang tahanan na puno ng pagmamahal, tawanan, at init. Wala ng mga kakaibang amoy o yapak sa gabi. Ang silong, na dating lugar ng takot, ay naging isang kanlungan ng kagalakan, isang lugar kung saan naglalaro si Bella, nagbabasa at gumuguhit, isang simbolo ng pagbabago mula sa dilim tungo sa liwanag. Si Enrico at Maya ay bumuo ng isang bagong pamilya, hindi sa pamamagitan ng kasal, kundi sa pamamagitan ng walang pasubaling pagmamahal at paglalaan ng kanilang buhay kay Bella. Si Enrico, na dating malamig at abala, ay naging isang tunay na ama, marunong makinig at puno ng pag-unawa. Natagpuan niya ang kaligtasan, hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal ng kanyang anak. Si Maya, na dating isang simpleng yaya, ay naging isang mahalagang miyembro ng pamilya, isang nanay Maya na nagbigay ng pagmamahal na parang ina, isang ilaw ng tahanan na nagbigay ng liwanag, init, at direksyon sa kanilang buhay. Natagpuan niya ang kanyang sariling tahanan at layunin sa pamilyang ito. Ang Sofia Reyes Foundation ay lumago ng malaki, naging isang liwanag ng pag-asa para sa daan. Na ang ina at pamilya sa buong Pilipinas. Ang Tlaja na bumalot sa pamilya Reyes ay naging isang pinagmulan ng pag-asa at suporta para sa mami. Sa bawat inang natulungan, sa bawat pamilyang nabigyan ng pag-asa, ang alaala ni Sophie ay nabuhay, hindi bilang isang tanda ng trahedya, kundi bilang isang paalala na, kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa at paggaling. Ang kwento ay nagtatapos sa larawan ni Bella, na ngayon ay masigla at puno ng buhay na nakangiti. Hawak ang kamay ni Naya at Enrico, lumalakad sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw ng Laguna. Sila ay naghahanda pa sa isang bagong buhay, isang kinabukasan na puno ng liwanag, paggaling, at ang matatag na pagmamahal ng isang pamilya na natagpuan ang kanilang lakas sa pag-unawa, sa pagmamahal, at sa pagtuklas ng sarili nilang boses. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging susundan ng unang sinag ng pag-asa.